Namatay ang isang binata sa Israel matapos sadyaing sagasaan ng isang rumaragasang bus ang isang grupo ng mga nakikilos protesta para tuligsain ang sapilitang pagpapasali ng mga kabataan sa puwersa ng militar ng bansa. Yan at ang iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Israel, isang binata ang nasawi, tatlo naman ang sugatan matapos masagasaan ng isang rumaragasang bus ang isang grupo ng mga nagpoprotesta sa Jerusalem. Ayon sa driver na ngayon nasa kustodiya ng mga otoridad, naging ganti lamang niya umulo ito matapos mauna siyang atakihin at magsunog din ng mga basurahan, mamukol ng mga itlog at iba pang mga bagay sa mga pulis at mga kinatawan ng media. Ang naturang protesta ay pinangunahan ng mga ultra-Orthodox Jews para tuligsain ang military conscription sa kanilang bansa o ang sapilitang pagpapasali sa mga young adults sa puwersa militar. Samantala, umakit na sa 6 ang bilang ng mga nasawi sa Europa, kung saan 5 sa Paris, France at isa naman sa Bosnia dahil sa biglang pagbaba ng temperatura sa rehiyon at nakapagtala na iba't ibang uri ng aksidente. Habang daang-daang flights naman sa France ang nakansela dahil sa tila nabalot na sa yelo ang bansa at matabunan ng mga runway, gayon din ang ilang mga pangunahing daan o kalsada. Sa Great Britain naman ay nakapagtala ng mababang temperatura na aabot sa negative 12.5 degrees Celsius habang negative 10 degrees Celsius naman sa Eastern England. Sa iba pang balita, nangangamba naman ngayon si US President Donald Trump na maaari siyang ma-impeach o mapatalsik sa pwesto kung sakaling hindi manalo ang mga Republican sa darating na US midterm elections. Kung saan sa naging pahayag ng Pangulo ay mataas ang tsansa na patalsikin siya ng mga Democrat sakaling makuha nito ang mayorya. You got to win the midterms, because if we don't win the midterms, it's just going to be, they'll find a reason to impeach me. I'll get impeached. We don't impeach them, you know why? Because they're meaner than we are. Nakatakda naman ang nasabing eleksyon sa darating na Nobyembre para ihalal ang nasa higit 400 bakanting upuan ng Kongreso, gini na 33 posisyon naman sa Senado. Magugulat ang naging mainit ang mga mambabatas sa Amerika noong nakarang taon nang dahil sa pagpasa ng kanilang budget at nagkaroon ng US government shutdown na tumagal na mahigit 40 araw. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.